Hey guys, what's up? My name is Sean Winnie. Today, tara, pag-usapan nga natin itong episode 110 ni Secretary Paras. No? Together, of course, with Ado. So, dito pinag-usapan nila, guys, yung tungkol sa video na na-share ni Maharlika. So, dun sa video na yon pinapakita na meron daw, di umano, meron daw pang-aabusong ginawa itong head ng PDEA. Okay? But even before we get into that, syempre, i-play muna natin ang ating intro. There you go. So, even before we get started, guys, I want to make a very, very quick shout out po sa father ng barkada ko from nursing school, no? Si Tatay Apolonio Garingan. Tatawa ako kasi nag-message sa akin yung barkada ko and sabi niya sa akin, parang familiar daw yung boses na pinapakinggan ng kanyang ama, no? Tatay niya. So, sabi nga rito ng tropa ko, ayan. So, nagulat daw siya kasi parang familiar nga daw yung boses nung pinapanood ng tatay niya. Tapos, ayun, nabanggit nga niya na, nakaibigan nga daw ako. Guys, yung mga barkada ko from law school, from nursing school, lahat po sila nasa ibang bansa na, no? As in, lahat sila. Meron na sa Canada, meron na sa UK, meron na sa Amerika. Actually, yung anak ni Tatay Garingan, galing pa pong UK yan. So, nagstay na po sila rito sa Pilipinas because meron nga po silang mga negosyo. But nevertheless, maraming salamat po. At kahit pa paano, napadayan ako sa inyo. Surprisingly, hindi niyo po alam na barkada ko po ang inyong anak. Shoutout sa iyo, no, sa kaibigan natin na hindi ko na i-mention yung name. Baka i-search nyo pat ko ano na namang gagawin yung tawag dito. Fake accounts, no? Lahat po yan naka-record naman. So, in due time, kakaalaman tayo. Anyway, ito na yung topic natin. Ito po yung topic natin. First time ko pong napanood yung pinakita rito ni Secretary Paras. And dito kitang-kita mo yung pang-aabuso. Maliban dyan, kinall out din of course ng magpanyero dito, ng magka-partner na si Secretary Paras siya kasi Kaado. Bakit daw yung mga ganitong klaseng issue hindi daw pinapatawag sa Senado at saka sa Kongreso? Pero yung mga iba't ibang walang kalatoy-latoy, no, na nagagaling sa programa, binibitbit. Pero yung pang-aabuso ng mga public officials sa kanilang mga kasama sa trabaho, hindi daw binibigyan ng pansin. Diba? Yan, kinall out nila si Senator Bato, kinall out nila si Congressman Ace Barbers. Pakinggan natin dito sila, Secretary Paras. Magandang araw po sa inyong lahat. Oops. Lipat natin guys sa kasi mag-feedback to sa inyo. Mga kabansa, nandito tayo ngayon sa Iparas mo kay Paras. Ito inyong lingkod, Ado Paglinawan at Secretary. Magandang hapon, Paring Ado. Magandang hapon naman muli sa ating mga mahal na mga kababayan who has been suffering from, hardships of what's happening with our country, lalo na sa mahal na magbilihin, unemployment, at mga kung iba-iba pang kabulastugan na nangyayari sa ating gobyerno. At dito po tayo sa programang Iparas kay Paras at bumabati po kami muli ng magandang araw sa inyo lahat. Okay, Secretary, may mga lumalabas na mga documentary evidences or something like that na tinatalakay ngayon sa social media regarding the pulboronic debate
So, inip na mga tao dito sa video na ito, pero para magkaroon ng appetizer, naglalabasan itong mga documents na ito. Ha? Oo. At totoo, marami na ngayon ang mga bloggers sa social media na nagtatanong at nagdidebate at pinag-uusapan kung gaano ba katotoo o paano nalabas itong mga papeles na ito at ano ba ang punot dulo nito, no? Pinag-usapan natin itong nilabas ng Daily Tribune sa kanilang post at ipapakita natin, share it with you, mga kababayan. From Daily Tribune, known blogger Maharlika through her Boljakan Facebook page uploaded documents purportedly from PIDEA to prove her claim that PBBM was on the agency's narco watch list. Confirmed, quote, confirm ang sinabi ni PRRD na nasa listahan si Marcos Jr. ng PIDEA noong panahon ni Noynoy, unquote. She wrote in the caption. Kasado na ng gabing yon ang operasyon ng biglang hinarang ng Cabinet Secretary ni Noynoy. Bayan, kayo na humusga kung gusto niyong panatilihin si Bangag sa Pulboronic Administration, unquote. Maharlika added. Ang source po ay Boljakan Facebook. Ayan. Okay? Ito na. Alam mo, mga kabayan, pinag-usapan na itong tungkol dito sa una muna itong video, no? Matagal nang pinag-usapan pero hindi pa rin nilabas. Pero sabi nga ni Paring Ando, may lumabas na appetizer. Parang nagiging main course yung ilalabas na video na pulboronic. Pero does it need the necessary video? Pag-aralan muna natin ito, pakita natin kung ano yung basihan. Mayroon ditong allegedly PIDEA report. Eto guys, no, let us listen very carefully kay Secretary Paras, as we all know naman that he is a lawyer as well. Okay? So tingnan natin kung paano niya i-analyze dito yung document na ipinakita. Tungkol sa attempt ng PIDEA na hulihin si Marcos Jr. noong panahon ni Noynoy Aquino for being suspected as a drug user. Ito po, pakita natin, medyo palaki natin para makita natin at mabasa natin kung anong laman ng Okay, this is confidential, no? Republic of the Philippines, Office of the President, Philippine Drug. At saka guys, kung papansinin nga din natin mabuti, no, basically ito ay naka-file. Kasi may what do you call that? May butas ng dito sa taas. 'Di ba? May butas ng puncher. No? So naka-file ito. Enforcement Agency, Intelligence and Investigation Service. Okay. Ito, Authority to Operate. Ito yata yung parang mission order. Control number, parang in-erase. May mga ini-erase yata na mga Ito time, date, 11 March 2012. Sa panahon pa ni Unit Office, Intelligence and Investigation Service, type of operation. Check appropriate box. Surveillance. Surveillance. Casing. Test by. Search warrant. Search warrant. Test by other 20 08 hours. 11 March 2012 to 22 08 hours 12 March 2012. Dalawang araw. Area of operation, NCR. Basically, 24 hours, no? Titingnan nga natin dito. 24 hours. Makati City. Team leader. Team leader. Tinakpan. Contact number. 7 others. Ano yan? And 7 others. 7 others, okay. So, 8 sila, 8. Vehicles na gagamitin.
Mazda, Toyota, Mazda 3, Toyota Vios, Toyota Avanza, at saka Isuzu Crosswind. Okay. Okay. Burado yung pirma. noted, burado Okay. rin. Okay. Tsaka plate number borado. Oops, pre-operation report. Okay. Dated March 11, 2012. Unit Office Intelligence and Investigation Service. Name of target. Tinakpan yung una. Mayroong isang pangalan. Bongbong Marcos and Bongbong Marcos alias Bonget, and some unidentified Male and female cohorts. Sino kaya yung male and female na yan? Specific area of operation, NCR Makati City. Summary of information. A confidential information personally appeared before the office and reported that group of showbiz and politically affluent personnel are frequently using illegal drugs inside the Unit 4C. Unit 4C Rizal Tower Building, Rockwell, Makati City. Wow. Identified talaga yung lugar. Okay. Pada naman yung mga iba. Well, mga kababayan, ito nilabas di umano ni Maharlika. At ito ay kinapture ng Philippine Tribune sa kanilang report. Ngayon, pakinggan natin yung muna ni Maharlika. Yung blog niya tungkol dito. Okay? Kasi parang pinaunahan na ni Maharlika na ang posibleng consequence dito ay ipagsinungalingan ito ng PIDEA. Kasi sino ba namang PIDEA na aamin ngayon na ito ay totoo kung hindi sila maligwak sa pwesto, kung magurgur sa pwesto, kung sasabihin nila ito. At this is the second time that we will expect that PIDEA will not Okay, if you remember, ano ba yung first nila? 'Di ba yung sinabi daw ni PRRD na ito raw si PBBM ay involved sa drugs, no? During sa isa sa mga prayer rally. So, in defense ng PIDEA, sinasabi nila na wala daw sa narco list itong si PBBM. Ito na yung pangalawa. Talking about the same thing. No? Nagpakita na ng isang documents. So, they still deny it. Bakit sa tingin nyo ginawa yon ng PIDEA? Ito naman yung sa tingin ni Secretary Paras. Will not acknowledge this particular alleged report. In fact, deny. They may deny. So, ito, pagkinggan natin si Ginang Maharlika. Ito na po, buo na. This is a 5-minute video na makikita. Pero even before we get into this part, no, kayo tatanungin ko, guys. Twice na dininay ng PIDEA yung tungkol sa narco list. One, yung claim ni PRRD, at ngayon itong documents na nilabas ni Maharlika. Halimbawa na lang, kung kayo tatanungin ko, ilabas pa nila yung video. How far nyo paniniwalaan yung sinasabi ng PIDEA? Okay? Kung kayo rin tatanungin ko, ano ang basis ninyo? Okay? Para masabi nyong naniniwala na kayo sa sinasabi ng mga personalidad na ito. Okay? Dito na tayo sa kung paano yung pang-aabusong ginawa. Di umano ng PIDEA head na si Lasso. Ninyo kung gaano kawalang hiya, kung gaano kaabusado ang PIDEA chief na kung saan
Dapat sila ang nagpapatupad ng batas. Maximum tolerance, inirerespeto ang batas, inirerespeto ang kapwa nila. Pero likas naman ang mana kay Liza Ahas at kay Kuting. Panoorin natin. Are you saying, Maharlika, na itong si PBBM at saka si FL Liza ay mapanakit gaya ng masasaksihan natin na ginawa nila? So, ganoon ba yun? If you're a business owner, then animated explain. So ayan po, Red Innova arrives with Lazo on board. Stop ko muna. Okay? So papaliwanag natin. So yung Red Innova na yan, ang nakasakay po dyan ay si PIDEA Chief Lazo at ang kanyang mga close-in security. So yung kotse na yan po si Attorney Delgado. Okay? Yan si Attorney Delgado. Okay, ngayon, play natin. Sorry, hindi pa pala yun siya. Sorry, hindi pa pala si Attorney Delgado yun. Ito pa pala, parating pa lang. Ayan, si Lazo yan, Delgado arrives. Ayan, Delgado arrives. Ayan na si Attorney Delgado. Alright? So, ayan na siya. So, ito daw. Okay, Guys. so kakanan dapat siya papasok. Ayan. O, teka, Delgado stops on the opposite lane. Papasok po sana siya dyan kasi yung entrance na yun, kung nasaan yung Innova, yan ay papasok sa PIDEA. Okay, office. Then, okay, paano nga naman makakapasok si Attorney Delgado kung nakaharang ang buwaka ng inang si PIDEA Chief Lazo? Okay, ang sabi dyan sa caption, Delgado waits until the Red Innova clears the gate. So nag-antay si Attorney Delgado pero nakaharang pa rin si Lazo. Alright, so play natin. Tanggalin nga muna natin yung sandali lang. Yung Maharlika Network na yun, hindi ko mabasa. Tagalin mo nga. Ayan, ito. Alright, ayan na. Okay, so ayan, ayaw pa rin. Umalis. Nakaharang pa rin itong si Lazo. Okay, another vehicle from EDSA. Okay, dahil lang. O, may parating. Nakita nyo? The incoming vehicle, dahil lang tatanggalin ko lang tong ito, kasi hindi ko mabasa. Alright. Okay, go. So, anong sabi dyan? Blocking that the vehicle intends to enter PIDEA, the incoming vehicle overtakes on the right of Delgado. Okay, ito na. So, ayan, nakita nyo, nag-blink, ay nag-hazard yung coaching yon. So, hindi pa rin makapasok si Delgado. Ayan. Gate 1, north. Okay. Notice, basahin nyo. I-off ko muna. Stop ko na. Notice as the rear left door of the Red Innova opens violently. So, tignan ninyo, bubuksan yung pinto ng Innova. Tignan natin. Si Delgado, si ano po yan PIDEA Chief ang pinag-uusapan natin. Ayan, ang tapang, okay? Yan yung nagduduro-duro na yan. Yan po si Virgilio Buwaka ng Inalaso. Okay? Ayan, sa dinuduro niya, nakita nyo, in-stop ko muna. So, play natin uli. Okay, ayan. So, inano na nila. Ayan. Sinugod. Okay, sinugod. Yung naunang dumuro, si Lazo yon, PIDEA Chief, at yung mga close-in security niya. In-stop muna natin. So, upon opening the driver's side door of Delgado, okay, ano nangyari dyan? Natakot na yung pulis. Natakot yung taxi, bumalik. Delgado answered, "Sir," sabi niya, "ano yan?" Okay. Ang tanong niya dyan, kung siya daw ba ang nagbusina. Ang sabi niya, hindi ako. Kaya hindi ko mabasa, medyo maliit. Play natin. Ayan. Okay. Lazo goes towards PIDEA to call a security guard. Okay, stop muna natin. So, tinawag ni Lazo ang security guard para i-confirm kung si Attorney Delgado ba ang nagbusina sa kanya. Kuti mo ang putangay na nakaharang siya. Napakaliit na bagay. Kung siya ay kinlear niya na yung daan, dahil pareho naman silang taga-PIDEA,
'Di ba? Kita niyo yung PIDEA chief? Nakaharang siya sa daanan. At saka mga kababayan, yung danger na ni Attorney Delgado na nasa gitna siya at not only yung danger sa sarili niya, kundi danger sa mga kotse, sa mga motorista, 'di ba? Magkasalubong na mga motorista. So, tinawag niya pa yung gwardiya para i-confirm kung si Delgado nga ang busina. Okay, play na natin. Tinawag yung guard. Okay. Not only that, it will really gonna cause traffic eh. 'Di ba? Pansinin mo, you cannot use this lane because nakaharang na itong kotse na to, napapasok sa loob. 'Di ba? Obstruction ka na kaagad diyan eh. And imagine how busy itong street na to. Okay. Ayan. Talagang mainit ang ulo tong hayop na laso na to. Ayan mga kababayan, mga military. Kita mo? Tapos nakatayo pa sila dyan. Can you just imagine the traffic that they can cause because of this simple altercation? It's not even an altercation. Attorney Delgado in this vehicle was just accused na siya ay binubusinahan. To take, hindi naman na kailangan businahan eh. Automatic dapat sa'yo yan. 'Di ba? Nagawa mong bumaba ng sasakyan pero hindi mo nagawang i-move yung sasakyan. 'Di ba? Men and women in uniform. Kita ninyo, oh? Demonyo talaga. Oh. Hindi niya ba nare-recognize na taga-PIDEA din to si Attorney Delgado? Ano sabi? Lasso asked the security guard, sino yung bumusina kanina? And he answered, si Attorney Delgado, sir. O, stop muna natin. So, yan. Stupid din tong security guard. Yan po ay, yan o yung guard na nakaputi. Okay? Play uli natin. Okay, ayaw niya talagang tigilan. Alright? Ayaw tigilan ni Lazo. PIDEA Chief Lazo. Ang siga, hayop. Ayan. Lazo slams or shut the door. So, sinara niya yung pinto. Ayan. Kung ano pa rin pinagsasabi niya dyan at parang gusto talagang pumatay ng tao. So, tingnan natin kung ano mangyayari, mga kababayan. Ayan. Pumasok. Alright? So, nakatenga pa rin si Attorney Delgado. Imagine niyo mga kababayan, na ginagawa nitong Lasso na kaguluhan, panggigipit. O, ayan. So, nag-forward na ito. Yan, umalis na muna si Attorney Delgado. Kasi nga, ayaw siyang papasukin eh. Nakaharang ang putang ina eh. O, tignan nyo. Tapos kung kailan siya nag-move, saka lang din nag-move ito. O, yan. Tapos, pumasok siya. Bantayan ninyo, 9 minutes later, babalik siya. At kung anong gagawin niya. Right, tignan natin. Okay, about 9 minutes later, ayan na po, lalabas uli yan si Virgilio Lazo. Yang hayop na yan, well, ayan, nagsiga-sigaan, okay, ayan, pinuntahan uli nila si Delgado. Anong sabi dyan? Approaches the vehicle, ayan, pinuntahan na nga nila, ayan na. Abangan ninyo kung paano gagawin niya kay Attorney Delgado. Okay? Okay, pinabuksan niya. Ayan, tignan nyo. Anong sabi dyan? Lasso demanded to open. Ayan, pinabubuksan niya itong front ng car. Dito, duro-duro niya. Okay, si Delgado. Lasso waves his hand. A finger of Delgado's face. Diba? Dito, duro-duro niya. Ayan, ang hayop na to. Bakit niya pinabubuksan yung hood? Interesting. Pinabusinan niya. Pinahank niya yung busina. Ayan. Nakita nyo. Okay? Ayan. Tiyan mo, dinidibdiban na siya doon. Dinidibdiban na siya ni Lazo. Dinidibdiban na siya hanggang sa, actually nalaglag yung baril dyan ni Lazo, mga palangga. Ayan. Kakakadibdib niya dito kay Attorney Delgado. Nakita ninyo? Ayan. Inan niya sa mukha. Dinuduro-duro niya. Okay? So, ayan, nakita. Ayan, doon na lang muna. Okay? Ito ay caught in the act. Wait lang. Hindi ko kasi kilala si Lazo. Napin nga natin, Virgilio.
Lasso, PIDEA. Tingnan natin itsura niya. Okay, so ito si Lazo. Ito ang itsura niya. Any profile, ex-PNP, SAF chief. Hindi naman niya kaya pinalitan si Mayor Magalong. So last October 21, 2022, President Ferdinand Marcos has appointed retired General Moro Virgilio Lasso as the new head of the Philippine Drug Enforcement Agency. Lazo's appointment was confirmed by the Office of the Press Secretary, Officer in Charge, Undersecretary Chele Garofil on Thursday night. Lazo will succeed Wilkins Villanueva as Director General of PIDEA, which serves as the government's lead agency in the anti-narcotics campaign. Villanueva, in the Facebook post, shared a copy of Lazo's appointment paper inked by Marcos October 19. Lazo is a member of the Philippine Military Academy, Maharlika class of 1984. After graduating from PMA, Lazo joined the PNP Elite Special Action Force. He served as the SAF director in March 2015. He also a member of Presidential Security Group during the term of the late Fidel V. Ramos. Lazo also served as the chief of PNP Firearms and Explosive Office, Provincial Police Director of Benguet and Cagayan, and Regional Director of Central Luzon. So, obviously, ito familiar, malamang kakilala ito ni Mayor Magalong kung pareho silang galing ng SAF. Ayon nga kay Attorney Dibayan, isa si si Mayor Magalong sa mga nag-umpisa ng SAF. Kaya gano'n na lang ang pagmamahal ni Mayor Magalong sa mga members ng SAF. No? Kung hindi niya pa po napapanood ang Mama Sapano, so doon makikita nyo ang kagitingan ni Mayor Magalong. I highly recommend that you watch that. And balikan natin si Secretary Paras. Pero tulad ng iba na mga pangyayari, this is even a very serious kasi ito talagang personally minamanhandle niya yung empleyado. Abuso. It's really an abuse of power. And how come there are no investigations? Ang hilig ng Senate na mag-imbestiga. Bakit nasaan na yung mga trigger happy na magpaka-condemn sa mga makakasala na wala mang kasalanan? Ito, napakatindi ang kasalanan dahil nambubugbog mismo. Nasaan yung ating paring Bato de la Rosa, di ba? Ano ito kangay under sa kanya itong issue na ito PIDEA, drugs and public order ito itong ginawa ni Lasso public disorder. Yeah. Nasaan na yung kaibigan ko? Imagine mo, sa gitna ng kalsada yung ginawa niya. Una, yung first part na nakastop pa si Attorney Delgado. Okay? Nakastop pa si Attorney Delgado sa gitna ng kalsada entering the premise of PIDEA. And then the second part is that nung nakapark na si Attorney Delgado dun sa sideline, sa may pavement, no, we will assume na, of course, na tawid lang yun ng opisina ng PIDEA. So, doon pa lang kitang-kita na natin na meron ng public disturbance na ginawa dyan si Chief Lasso. Tali kong kaibigan, Ace Barbers, ay tungkol to sa related sa drugs. Bakit wala tayong naririnig na investigasyon sa House of Representatives na ito ay karapat-dapat na imbestigahan? Dahil
this guy is a menace to society. In the guise of a top official. Anong klaseng example na ibibigay ng PIDEA sa ating mga kababayan na sila mismo ay makasalanan sa kanilang sariling opisina mismo. So yun po. At ito po, kanina, pinalabas ng Tribune yung report. At ito ang nanggaling kay Ginang Maharlika na dinidiscuss niya itong tinatawag na casing to investigate an alleged report whereby a certain drug user together with alias Bonget. Okay, so that will gonna be a different topic. Focus lang tayo dito sa ating topic tungkol sa ginawa nga ni Chief Lasso, no? PIDEA Head Lasso. Hindi natin alam kung gaano karaming beses na nagkaroon ng abuses. Okay? Na tawag dito, na konektado itong si Chief Lasso. Imagine niyo guys, no? I want to understand. Okay? I want to understand. Bakit kailangan niyang magganon dun sa kanyang kasama sa trabaho na si Attorney Delgado? Dito rin makikita natin how many lawyers na, no? Ano kaya pwedeng gawin ng judiciary para maprotektahan natin ang mga lawyers natin na gumagawa ng tama at i-prosecute din po natin yung mga abogado or members ng judiciary na gumagawa rin ng mali. Okay. Tanong natin dito, nag-file ba ng administrative case laban kay Chief Lasso, itong si Attorney Delgado? Definitely, as you can see there, meron din of course criminal liability yung ginawa dyan ni PIDEA Chief. Okay, kung totoo man. Hindi naman natin nakita sa video kung totoong may pananakit. Okay. Ang pwede lang makapagsabi na totoong may pananakit na nangyari, walang iba kung hindi si Attorney Delgado. Not unless nakapag-file na rin po siya ng mga legal complaints, no, against dito kay Chief Lasso. And we highly encourage him to do that. Bakit? Kasi pag hindi mo yan ginawa, maraming possibility or malaki ang possibility that he will continue doing this to other people. Hindi man sa'yo, diba? I remember, no, may nakapagsabi kay Attorney Libayan, there's a reason kung bakit ikaw ang humaharap dyan sa mga challenges na yan. And I'm gonna say it as well dito kay Attorney Delgado. There's a reason kung bakit ikaw o sa'yo ginawa yan. Una-una sa lahat, bilang abogado, alam mo sa sarili mo kung ano yung mga karapatan mo. So you have to stand, no, dyan sa mga karapatan na meron ka. Kasi kung yan ginawa sa isang simpleng mamaya na hindi man lang alam kung ano ang kanilang mga karapatan, do you really think they can speak up knowing that isang mataas na official, di ba? You just imagine kung gaano rin karami. We don't know. We don't know kung nature ba to ni Lasso na nananakit siya. We don't know kung meron bang security threat kay Lasso kaya ganyan na lang siya sabihin na lang natin there's a word for that, ka-aggressive sa mga tao. Ito guys, no, maintindihan ko yung part na halimbawa, no, kita nyo naman kasama ni PIDEA Head yung mga close-in guards niya sa kanyang sasakyan. So, ibig sabihin, gano'ng kadelikado yung posisyon niya. Okay? Yun yung part na hindi natin pwede rin tanggalin. So, titingnan natin lahat ng angulo dyan. Pangalawa, o talagang may issue ka dyan sa tao, dahil binusinahan ka, feeling mo, eto na, base ka mo sa sinabi ng iyong gwardiya, no, na security guard. Si Lasso ang bumusina. Okay? Ngayon, kung magbabacktrack tayo, based dito sa mga sinasabi ni Maharlika, sabi niya, na before pa, may incoming na sasakyan coming from EDSA.
Siyempre, kahit ako ginagawa ko yon. Okay, nagwa-warning ako dun sa ano, na binubusinahan ko siya. Kasi dadaan ako sa shoulder niya eh. Pwede kasi na halimbawa as a driver, no, someone who's driving, pwedeng hindi ko na mapapansin na titingin ako sa aking left side. Kasi nga entering right side ako eh. Sa akin left side. Eh yung mag-overtake na sa left side ko. Hindi naman pwede mag-overtake yung tao, no, yung susunod na vehicle doon sa opposite lane. Syempre, doon ka lang magsistay sa lane na going in the same direction. So nga naman, bibusina yon. Okay? Imagine niyo, no? Ilang tao ang involved dito? Number 1, yung security guard. Paano mo mako-confirm 100% na si Attorney Delgado ang bumisina? Pangalawa, ni-review yung ano. Sana, even before that happened, ni-review muna yung CCTV para ma-verify. I remember nung nag-park ako sa school, ginasgasan yung sasakyan ko sa loob ng eskwelahan, and unfortunately, hindi po liable ang eskwelahan. No? Take note, kahit nagbabayad po kami ng parking sa loob ng eskwelahan, hindi daw liable. No? As per, basically, ito naman yung kwento dyan. Hindi na under ng management ang parking ng eskwelahan. Meron nagmamanage ng parking namin and yung parking na yon is not liable. Pero ang magandang practice kasi ng mga security sa amin, even before they come up with any answer sa mga tanong ko, ang ginawa nila, ni-review mo nila yung CCTV. Imagine mo yung hinaba ng review nila. Kasi nung araw na yun, I took an exam. Okay? So I parked. I was very early in the school. Wala pang 7 o'clock nasa eskwelahan na ako. So lahat nung nag-park, by the time na dating ko, ni-review nila yan lahat. Even before sila nag-come up, itong sasakyan na itong sa'yo, itong sasakyan, unfortunately, hindi nahagip ng CCTV kung saan ako nakapark. Ang nakakatawa, nung katabing-katabi kong sasakyan, yun lang ang nahagip nun, CCTV. Okay? So, iyak-tawa ka na lang. Yung damages na nagawa ng tao, ikaw na magbabayad nun. Diba? At hindi liable ang parking personnel. Diba? Thankful na lang ako dahil tinulungan ako ng mga security ng eskwelahan to provide me some information if they can come up. At, they were very nice sa pag-aasikaso sa akin. Diba? So, doon pa lang guys, makikita mo kung gaano ka-diligent ang mga security personnel. Kung gaano ka-importante nagpe-play yung part nila. Na whatever information that they can, provide another person can lead to something else. Nagtanong naman si okay, let's give him the benefit of the doubt. Nagtanong naman itong si Lasso sa security. Unfortunately, he was very reluctant to answer Chief Lasso na siya yung nagbusina. So siya yung pinagbuntungan, 'di ba? And I'm very sure, even itong si Attorney Delgado, there's a very big chance na familiar siya kung ano yung sasakyan ni Lasso. 'Di ba? So nakikita niyo yung power na kayang sa pagbibigay ng maling impormasyon. 'Di ba? It could lead to a very 'di ba? Harmful incident. Gaya na nangyari kay Attorney Delgado. Masisisi mo ba si Attorney Lasso? Masisisi mo ba si Lasso sa pag-ano? Ako partly hindi. Bakit? May pinanggagalingan yung galit niya. 'Di ba? May pinanggagalingan yung inis niya. Dahil yun yung sinabi ng security guard sa kanya na si Attorney Delgado yung yung nagbusina. 'Di ba? Pero tama ba si Lasso sa ginawa? Definitely hindi. 'Di ba? Definitely hindi. So if I were Attorney Delgado, gawin niya yung nararapat. Mag-file siya ng administrative complaint, mag-file siya ng criminal complaint para hindi na pamarisan yung pang-aabusong ginawa sa'yo. Kung meron man. Okay? Ni PIDEA Head Lasso. 'Di ba? And tama rin naman yung sinasabi rito nila Secretary Paras. Imagine mo, mga walang kwentang hearing na ginagawa dyan sa loob ng
sa loob ng Senado na marami tayong mga batas, no, na pwede naman doon na lang dumaan ng normal na proseso. Pero binibit-bit dyan sa Senado. For what? Waste of money, waste of resources. Diba? Waste of man-hour. Pero itong mga ganitong klase, hindi nyo binibigyan ng pansin. Diba? Bakit? Bakit hindi niya binibigyan ng pansin? Lalo-lalo na pagka may mga pang-aabusong involved. Ang ano. O ito na lang tanong ko. Do you think Raffy Tulfo will be very interested? No, na ipatawag itong si Lasso diyan sa Senado at questionin yung mga pang-aabuso na ginawa niya. Sana. Diba? Sana. Kasi pag ginawa niya yan, baka yan yung kauna-unahan. No? Na magkaroon ng sense ang kanyang pagiging grandstanding dyan sa Senado.